Ayan. So right now, anti-hazing law is Republic Act 11053. So may mahaba ang kasaysayan yan at i-discuss ko sa inyo. Okay? Now, let us just look into this. Ano sabi niya? 6. Sabi ng isa, 9. Just because you're right, it doesn't mean I'm wrong. Kasi parang iba yung tingin mo. No? Kaya, ang ibig sabihin dito, may mga tao kasi na despite what's happening, gusto pa rin sumali sa fraternity. Yung iba naman, ayaw na sumali. And we cannot say na mali yung gusto sumali at tama yung ayaw sumali. Di ba? So, kanya-kanyang pananaw yan eh. But, there is always the truth. In the Gospel of John chapter 8 verse 32, anong sabi? You shall know the truth and the truth will make you free. Okay? So, tandaan yan. Alamin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And according to a Dutch educator, itong si Desiderius Erasmus of Rotterdam, na ngayon ay Netherlands, dati Holland. No? Anong sabi diyan? Prevention is better than cure. Mas madali mag-ingat kaysa magsisi. Okay? Recently, last month lang, October 2023, may na-hazing and the police identified 13 suspects. Criminology student ito, no? Ang habang pangalan nito, ayun, Aldrin Bravante. Sinubject sa hazing. Ayan, yung picture niya at ito yung mga nagdadalamhating magulang. Is just 25 years old. Criminology student at dinalad ng Philippine, mangitin ko pa ba yung pangalan ng eskwela? Nandiyan naman, hindi naman akin yan. Dinala doon sa ospital, Chinese General Hospital, at patay na nandun. That was October 2023. Not so long ago, September 17, 2017, there was another hazing victim. This time, a first-year law student sa isang university in Espanya, Manila. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Diba? All over the news naman yan. Prior to that, ito baka hindi pa tayo pinapanganak nito, no? Hindi pa tayo pinapanganak. Prior to that, 1991, pinanganak na ba kayo niyan? May isang law student din. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng eskwelahan dyan sa may Rockwell. Malapit sa atin. Makati. Isang fraternity naman, 3 days yung initiation rites. At the end, bakit Chinese General Hospital na naman dinala? February 10, 1991, dinala itong si Leonardo Lenny Villa. Patay na. Okay? Because of hazing. Malungkot, Now, cases were filed kasi wala pang anti-hazing law noong 1991 at the Regional Trial Court of Caloocan City found all these accused or defendants guilty for reckless imprudence resulting into homicide. Nung umapila sila sa Court of Appeals, the Court of Appeals acquitted 19 of the 26. So 26 yung kinasuhan, convicted ng Regional Trial Court ng Caloocan kasi doon ginawa yung hazing sa lugar. Ang tawag kasi dyan, jurisdiction and venue. Kung saan ginawa nangyari yung crime, doon sa korte, doon mo ipafile. Ang jurisdiction, power of the court. So Regional Trial Court. Kasi ang parusa na pagkakulong ay more than 6 years. Pag 6 years and above, sa Regional Trial Court yan. Kung mababa sa 6 years, sa ang tawag natin ay MTC, pero sa Metro Manila, Metropolitan Trial Courts. So, ang mga desisyon ng RTC, i-aapila natin sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, walang kasalanan yung 19 o di nakalaya na sila. At convicted lamang yung 7. Okay? So, yung mga fraternity members na ito, ay convicted at siyempre yung iba, yung 2 lang ang talagang nakasuha na found guilty. Yung 4 ay dinowngrade daw. Hindi homicide, kundi slight physical injury. So, ibig sabihin, mas mababa ang parusa na pagkakulong. Mas maiksi. Okay? Now, syempre, dinala sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman,
Yung 4, ang kaso nga lang ay reckless imprudence resulting into homicide. At dinowngrade pa yung mga charges. Yung isa sa kanila, habang inaantay yung desisyon, namatay noong 2011. So at least ito, naparusahan yung iba nakalaya. At wala naman daw talagang kasalanan. And these events, yung kay Lenny Villa, led into the enactment in 1995, so 4 years after of the anti-hazing law. That was in June of 1995. Now, dahil naman dun sa nangyari kay Horacio Castillo, na law student din, bakit ba kayo sa law school? Alam nyo, ako, nag-aral din ako ng law pero never ako sumali sa fraternity. Why? Wala lang, hindi ko lang trip. Di ba? Kasi I can stand on my own. Kasi alam nyo, kapag may fraternity ka, syempre, fraternity brothers, nakakatulong. You cannot deny the fact na may tulong naman yan. Kaya lang yung investment mo, worth ba doon sa makukuha mong tulong? Okay? So, kaibigan mo na lang silang lahat. Now, because of the hazing that led to the death of Del Castillo ba ito? O Horacio, no? Ang nangyari, Congress inamyendahan yung Republic Act 1849. On June 29, 2018, President Duterte signed into law Republic Act 11053, the anti-hazing law of 2018, thereby amending the old anti-hazing law. So ang pag-uusapan na natin ngayon ay itong Republic Act 11053 kasi ito na yung bagong batas. Alam nyo, sa sistema natin, kapag meron kang batas, mananatiling effective yan, gaano mang katanda. Unless may bagong batas, napapalitan ito. Ang tawag dyan, amendment or repeal of the old law. Or ang Korte Suprema magdesisyon na itong batas na ito ay unconstitutional. And otherwise, yung batas na yan, mananatiling effective yan. Okay? So sa ilalim ng Republic Act 11053, Section 2, ano ba ang hazing? Hazing refers to any act that results in physical or psychological suffering. So hindi lamang physical suffering, kasama rin yung psychological, yung tinotorture ka. Harm, injury, inflicted on a recruit. Nire-recruit ka para sumali. Pero bago ka maging member, dadaan ka sa isang initiation rights. Di ba? Yung mga na-fight, yung mga baguhan, o nag-a-apply as member. Kaya ako kasi ayoko nasasaktan ako eh. Kaya yung mga nananakit sa akin, iniiwan ko eh. Okay? As part of an initiation right or practice, bago ka matanggap o kaya patuloy ka maging member, kailangan dumaan ka sa ganitong initiation. Initiation does not mean hazing. So yung hazing, initiation, pero may physical harm or psychological harm. Okay? Ano ang kasama dito? Paddling. Yan yung pagpapaddle. Nakikita nyo sa inyong screen, di ba? Yan ang common. Okay? Whipping, pinapalo, sinusuntok. Ano yung branding? Naku, nilalagyan ka ng tatak. Ano? Pinapaso. Force calisthenics. Ayun, pinag-exercise ka. Baka nakakatulong naman yan. Exposure to the weather. Naku, nilabas ka dun sa ulanan, sa arawan. Naka-expose ka lang. Pinapakain ka ng mga pagkain na hindi mo gustong kainin under normal conditions. Pinapainom ka. O kaya pinagtitake ka ng drugs or other substance. Papakainin ka ng sili. Ako, hazing din pala ginawa ng nanay ko. Pinapakain ako ng sili pagka nagmumura ako. Okay? Ayan. Or any brutal treatment or forced physical activity. Pinipwersa ka. Tulad dito nakikita ninyo, no? Initiation right yan. Pinaguhubad, pinapatakbo. Ano tawag nila dyan? Oblation run ba yan? Diba? Initiation right yan eh. Diba? Magkakaroon ka ng physical, psychological, health, apektado ka dahil ikaw ay recruit, bagong applicant or member, apektado yung physical and psychological health mo. Kasama rin dito yung intentionally made or otherwise in order to humiliate, ipapahiya ka. Diba? Embarrass ka, i-degrade ka, i-abase ka or i-debase ka, ilagay ka sa
peligro or sa danger. O kaya nire-require ka na gumawa ng mga mental, silly, or foolish task. Aakyat ka dun sa isang lugar tapos isigaw ka ng kung ano-ano. Di ba? Dati-rati pinapaawit ang pambansang awit, kaya lang pinagbawal na yan. Dahil hindi parusa ang pagkanta ng ating national anthem. Okay? So yan ang hazing. Now, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng hazing. Sa mga fraternities, organizations, in schools, kasama na yung ROTC o Citizens Military Training, CMT dati yan. CMT sa college. Sa high school, CAT dati. Pinagbabawal yan. Ngayon, NSTP na ang pinalit, hindi ba? Oh. Kasama rin sa prohibition, yung mga school-based or not school-based, pero community-based. Itong anti-hazing law, may tinatawag niya na community-based fraternity. Pero hindi na natin pag-uusapan kasi we are in a school setting muna. Saka natin pag-usapan yung community-based requirement. Ito muna, sa school muna tayo. So bawal ang uri, lahat ng uri ng hazing. Yung physical and mental psychological fitness test ng mga prospective members of the armed forces, papasok ka sa Army, sa Navy or sa Air Force o kaya sa police, ay hindi siya considered hazing naman. Provided ito, may mga procedures na approved nung kanilang higher up. Kaya kung makikita nyo kanina, ayan, so di ba, approved dapat ito ng Secretary of National Defense. Dahil yan ang pinaka-head ng ating armed forces. The civilian head, Secretary of National Defense. At saka yung National Police Commission. At ang nag-recommend dapat ay yung Chief of Staff, yung head naman ng armed forces. O kaya yung Director General ng Police, ng PNP, doon naman sa National Police Commission. Kasi may mga training yan na talagang pahirap. Pero they cannot be considered hazing. Kung aprobado. Kung hindi approve, alam nyo, hindi ko alam kung bakit normal sa tao maging violente laban sa kapwa, hindi ba? Bawal yan. Okay? Pero yung mga training naman na legitimate at approved nung higher ups, at may clearance naman prior to the training, kaya dinadaan ito sa medical exam, pwede yon. Pero may mga strict regulations. Okay? Pero, yung employment, nag-a-apply ka ng trabaho, dadaanin ka sa hazing, ay bawal yun. Papasok ka sa UMAC, i-hazing ka muna sa admission, ay bawal yan. Okay? So, hindi pinagbabawal, let me clarify, hindi ipinagbabawal ang initiation rights ng mga school-based fraternity. Pero later on, malalaman natin na requirement pala magrehistro ang mga fraternity para makapag-operate legally. Okay? So kung, ito kasing batas ang sinundan ko, no? Pero yung arrangement ng batas hindi ganun kaayos eh. So, lahat ng school-based fraternity, pinapayagan ang initiation rights. Pero dapat yung fraternity nakarehistro sa eskwelahan, sa administration ng school. So gusto niyo magkaroon ng initiation rights, sumulat kayo 7 days before the scheduled date. Susulat kayo sa school administration na kami po ay magkakandak ng initiation rights. And then the written application shall indicate the place and date of the initiation. Gagawin po namin sa ganitong lugar, ganitong araw, at ito po yung pangalan ng mga magpa-participate sa initiation rights. Bakit kailangan ng initiation rights? Kasi sasali sila sa grupo namin. Now, the written application shall contain an undertaking na walang harm of any kind shall be committed by anybody. Okay? Kasi minsan yung nagpa-participate sa initiation rights, mga lasing. Nako, delikado yan kapag kalasing yung mag-participate sa initiation rights. Kasi nakakagawa ng mga bagay na later sabihin, nagawa ko lang kasi lasing ako. Ay, hindi. Bawal yun. Now, ang initiation rights ay hindi magtatagal more than 3 days. Take note, dapat approve ito ng school administration. The application shall contain the names of the incumbent officers. Sino ba ang mga opisyal ng fraternity na ito or sorority? At
sino ang involved doon sa initiation rights. So nakastipulate yan, nakasulat lahat yan. Now, the application shall be under oath. Si panotaryo ninyo. At ipopost ninyo ito sa bulletin board ng school at ng organization. Ako, parang wala pang gumagawa nito ah. Kailan yan ipopost? Saan? In 2 conspicuous places. Ano bang conspicuous places? These are the places where people would normally congregate. O siguro sa may gate, o kaya doon sa may canteen, basta may bulletin board. Okay? The application shall be posted from the time of submission. At tatanggalin lang yung nakapost na ito 3 days after matapos yung initiation rights. As I said, ulitin ko lang, iba ang initiation sa hazing. Dinefine natin kung ano yung hazing kanina. Now, para aprobahan naman ito o i-deny, ang eskwelahan ay may mga policies dapat. At yung policy na ito ay nagawa na 60 days after the approval of the act. 2018 pa ito. So meron na tayo mga policies niyan. Okay? Kasama rin dito na in case the written application for the conduct of initiation right contains false information, nilagay doon, gagawin lang po sa loob ng UMAC grounds. Yung pala ginawa doon sa ibang lugar, hindi na sa UMAC grounds. O ano mangyayari dito? Aba, pwedeng maparusahan yung mga opisyal at yung mga taong involved na ito. Pero syempre, iimbestigahan sila dahil kailangan natin ng due process. Okay? Ikaw ang gumawa ng take note, under oath ito. Pwede kayong makasuhan criminally dahil kayo ay nagsinungaling under oath. Ang tawag natin dyan sa batas ay perjury. So bukod doon sa pwede kayo suspendin ng eskwelahan, pwede kayo matanggal sa school, pwede pa kayong kasuhan criminally kapag ka nagsinungaling doon sa application to conduct the initiation rights. Now, the head of the school or yung kanyang authorized representatives, at least 2. Meron 2 representatives na present during initiation right. Naku, parang wala pang masyadong gumagawa nito. It is the duty of the school representative. Sino bang head of the school natin? Yung ating university president. Si Professor X Ramos. So siya mag-a-assign ng at least 2. Mas marami pwede. Pero hindi bababa sa 2 para i-supervise yung initiation rights. And these representatives will make sure that no hazing is conducted during the initiation rights. So dapat alam ng representatives what constitutes hazing. Ano yung initiation right na pwedeng gawin na hindi hazing? Di ipamemorize mo yung buong tula ni Rizal na mi ultimo adios, adios patria adorada, Rion del Sol querida, Perla del Mar de Oriente, nuestro perdido Eden. Pag hindi na memorize, hindi ka namin tatanggapin. O di ba? Sapat na initiation right yan Ipamemorize mo lahat ng presidente ng Pilipinas. Diba? Iparecite mo. Initiation yon. But that's not hazing. Teka, nahirapan din ako. At least natuto ka. Diba? Pa-memorize mo yung mga pangalan ng opisyal ninyo. So, hindi hazing yon. Okay? Now, matapos ang hazing, ang initiation, yung 2 representatives magsasubmit ng report yan. Sa school head. Ano ba ang nangyari? Ngayon, nandun na sila. May hazing pa rin na nangyari. Kasi hindi napigilan yung katinong kamay na gusto talagang manapok. Gustong manuntok. Yung mga taong ganun ano tawag nila? Magaan ang kamay. Wala namang ginagawa sa kanya. Ang kasalanan lang. Ni-recruit nyo. Pagkatapos, pahihirapan nyo. Di ba? Hindi pa rin napigilan. Nagkaroon pa rin ng hazing. Nandun na nga yung mga representatives ng school head. Magpapile tayo ng kaso dyan. Di ba? Mapaparusahan sila. Now, lahat ng mga fraternity, ano ba kasi saan galing ang fraternity? Fraternitas, brotherhood. Di ba? O brotherhood ba yun? Nagpapatayan sa bagay. Magkakapatid yan, nagpapatayan. No? Yan ang paborito laro ng magkakamag-anak minsan. Yung agawan lupa. Dahil sa lupa, nagkakapatayan. So lahat ng mga organisasyon na ito, fraternities man, lahat yan, inirerehistro dapat. Kung tama pagkakatanda ko, sa office yan ni Professor Vargas, diyan kayo magre-rehistro. At kapag may mga activities kayo, dapat ina-aprobahan yan.
So yung mga bagong established na fraternity or sorority, magrehistro sa eskwelahan. Okay? At ang eskwela magsasabi, ano ba ang mga requirements for registration? Mag-comply kayo doon sa mga requirements na sinasabi ng eskwelahan. Okay? The school shall promulgate the guidelines. At alam ko, meron na yan. Dahil yan ay 60 days from the effectivity of the Anti-Hazing Law of 2018, ang mga eskwelahan, public o private man, kailangan may mga guidelines na. Kasi hindi maiwasan na may mga fraternities na gustong mag-organize. Why? Karapatan po ng lahat ng tao na mag-organize ng mga grupo. Ang basehan yan yung ating constitution eh. Ano ba sabi doon sa Article 3, Section 6? Section 8, I'm sorry. Section 8. The right of the people, including those employed in public and private sectors, to form unions, associations, and societies for purposes not contrary to law, shall not be abridged. Di ba? Pwede ka magtayo ng mga organisasyon. Ano mang klaseng organisasyon? Isa lang ang limitasyon. The purpose must not be contrary to law. Nagtayo ka ng fraternity. Well and good, irehistro mo. Dahil sabi ng batas, irehistro mo. Kaya iba yung school-based dun sa community-based. Marami kasi community-based pero pumapasok sa eskwela. Pwede ba yon na yung mga community-based na mga fraternity, like for example, yung, ano ba mga alam nyo? Yung mga Alpha Kappa Rho, yung Tau Gamma, bagitin na natin. O mga community-based yan. So gusto mag-operate sa eskwelahan. It is your obligation to register your fraternity with the school. Pag inaprubahan ng eskwelahan, well and good, you can operate. Pero pag hindi na-approve ng school, hindi ka pwede mag-insist. Okay? Ngayon, yung mga school-based, yun, magre-rehistro. Lahat kailangan magrehistro. Okay? Now, upon registration, lahat ng fraternities and sororities or other organization na ginagawa natin yan, shall submit a comprehensive list of members. Sino na ba ang mga miyembro nyo? Natural, sino ang mga opisyal? Okay? 30 days from the start of every semester or trimester. Depende kung ano yung school calendar. Tayo, semestral naman tayo. So within 30 days from the start of the semester, lahat ng organisasyon, fraternities, sororities included, mag-submit kayo ng listahan. Comprehensive ha? Na estudyante natin at yung mga opisyal. Now, ito kasi ang problema. Kasi pag hindi, pag community-based, pinayagan mo mag-operate sa school, walang liability, hindi mo pwedeng i-expel dahil hindi naman yan estudyante na eskwelahan eh. That's the problem. So kaya, kung yung mga community-based fraternities gustong mag-organize sa school, dapat may mga officers na school-based para may habol ang eskwelahan. Okay? Now, school officials shall have the authority to impose, after due notice and summary hearing, disciplinary penalty. Paano mo paparusahan kung yung mga opisyal at mga miyembro ay hindi naman school-based? Dahil yung fraternity mo ay community-based. Di ba? Kasi pag hindi sila nag-comply, mapaparusahan yan. Madidisqualify, hindi na siya i-rehistro. Kasi nire-renew po ang registration, di ba? Every year yan. Kailangan kayo mag-renew. Now, yung mga school-based fraternity, sorority, dapat mag-submit ng pangalan ng isang teacher or professor ng eskwelahan who will serve as your advisor. Kayo ang mamimili ng suggested advisor nyo. Pero dapat may written acceptance yung faculty na in-appoint nyo or ni-nominate nyo as advisor. Kasi in-nominate nyo isang faculty, ayaw naman pala ng faculty maging advisor nyo, hindi nyo pwedeng pilitin. So may written acceptance yung faculty member na ni-nominate ninyo sa administration. Pagka mag-apply kayo for registration, kasama dapat yung acceptance ng faculty member. Okay? May isang organisasyon dati sa School of Law. Wala pa ako sa School of Law at that time. I was requested to be their advisor. Sabi ko, wala namang problema. But kailangan ipagpaalam muna natin dahil hindi naman ako part ng School of Law at that time. Unlike now na nasa School of Law na tayo. Okay? So pag wala kasing consent yung teacher, di mo pwedeng i-insist na siya ang maging advisor nyo. Kasi additional work yan for the faculty. Okay? The faculty advisor or advisors, pwedeng mas marami, shall be responsible for monitoring. At ito nakakasiguro dito yung school na responsable yung mga advisor nyo dahil faculty members yan, pwede sila madisiplina dyan.
Each faculty advisor must be a duly recognized active member in good standing. Ha? At kailangan ba miyembro ng fraternity ninyo? Eh, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pero yung representatives nga pala na mag-supervise ng initiation, dapat hindi miyembro ng fraternity or sorority. Bakit? Eh well, may mga trust issues tayo, di ba? Ika nga nila ngayon wala nang tapat. Tanghali na lang ang tapat. No? At saka wala na daw honest ngayon, kundi mistake na lamang. So in case a violation of this law, the advisor is presumed to have knowledge at may consent. O di mapaparusahan din siya. Kaya mahirap maging faculty advisor. Diba? So kaya kailangan ng consent ng faculty advisor. Now, ano ang gagawin ng educational institution? Loco parentis. Ano ba yung loco parentis? Hindi ito mga loko-lokong parents. In the place of a parent. So kung ano ang ginagawa ng mga parent, natural, walang parent na gustong parusahan yung, ay meron. Namamalo ang mga nanay at tatay noon. Ngayon bawal na. Dapat yung faculty advisors at saka yung eskwelahan will act as if they are parents, no? Kaya nga in loco parentis. So ano yung ginagawa ng magulang? Taking care of their children. O di ganun din dapat. It shall be the duty of the schools to take more proactive steps to protect students from danger of participating in activities that involve hazing. Siguraduhin natin na yung initiation rights will not constitute hazing. Okay? At the school shall implement an information dissemination campaign. Hindi naman kailangan ilagay pa sa billboard katulad niyan. Ano? Na one time, lumabas pala ito dun sa billboard sa EDSA. Ano? May estudyante kasi tayo na nung ma-appoint ako dito sa School of Law, inilagay yan. Hindi ko naman alam. So people told me na meron daw. Ay, di hinanap natin. Ayan. Ipapakalat ito. Information campaign. At ito na nga ang ginagawa ngayon ng eskwelahan through the Office of Professor Adamos. We are complying with the requirements of Section 8 of Republic Act 11053. Okay? Kasi para malaman nyo ano mga dapat gawin. Now, orientation shall be done relating to membership in a fraternity. This can serve as your orientation. Pero iba pa yung orientation na involved ay mga fraternity and sorority members lang. Ito kasi for the general studentry, student population. Pwedeng magkaroon pa rin ng orientation para lamang doon sa mga miyembro at opisyal ng fraternity. At ito ay dapat gawin ng eskwelahan every semester or every trimester as the case may be. The school shall encourage fraternities, sororities, organization to foster a holistic personal growth. Kaya ka nag-establish ng organization para may mapala naman yung mga miyembro mo. Nagtayo ka ng organisasyon para lamang mambugbog, huwag ka na magtayo ng organisasyon. Diba? So, katulad ng mga, lahat na natin yung SK, diba? Wag lang naman puro basketball league ang ginagawa o beauty contest. Siguro i-suggest natin na gumawa kayo ng mga activities that would cater to the mental health of the youth. Kaya nga sangguni ang kabataan. Kala ko kasi dati yung SK sa akin ka lang. Yung pala sangguni ang kabataan yun. Joke lang. Nung panahon namin, bata pa kami, ang tawag dyan ay Kabataan Barangay, KB. Si Senadora Amy Marcos ang proponent niya noon. Nung bata pa kami. Mas matanda siya sa akin. Ngayon pala SK, ngayon SK na. Akala nung iba sa akin ka lang. Ngayon pala sangguni ang kabataan. So katulad niyan, dapat may pondo yan eh. So wag naman puro basketball league o kaya puro beauty contest. Gumawa din tayo ng mga activities na magpapalusog dun sa kalagayang kaisipan o mental health ng ating mga kabataan. Ganun din naman yung mga fraternity, sororities, organization. Ako dati, nung din ako dun sa COE noon, pagka may activity, natanong ko, ano mapapala natin dito? Kasi kung walang mapapala ang mga estudyante, huwag natin ituloy. Sayang yung oras, sayang yung panahon, sayang yung pagod nyo. Okay? O bago mag-initiation, nagbigay ng waiver yung mga opisyal ng fraternity. Na ako, si Juan de la Cruz, ay pumapayag na magkaroon ng hazing, napapaluin ng ganitong ulit, nakakain ng sili o kakain ng bote, ng bubog. May waiver siya. O edi ginawa nga sa kanya. Ay ano sabi ng batas? Shall be void
without any binding effect. Bakit? Kaya naman ginawa niya, natakot siya, gusto niya talaga sumali. Later on, na-hazing. Nagkapasa-pasa buong katawan. Lupay-pay. Parang gulay na. May kinasuhan yung mga opisyal at yung gumawa ng hazing. Ang sabi ng mga kinasuhan, ay hindi kami makakasuhan kasi may waiver ho yan o pumirma siya, pinanotaryo niya pa. Invalid ho yung waiver na yun because that is contrary to law. Labag sa batas pumayag siya hindi yan po pwedeng tumayo bilang ebidensya para mapawalang sala itong may mga kasalanan. Okay? So maliwanag ang sinasabi dyan ng Section 12. So ngayon, ito inaantay ng marami sa atin. Ano naman ang gagawin natin dun sa mga lumabag? Kasi may mga batas na nilalabag pa di ba? Parang yung bus lane. Kaya nga bus lane, hindi motorcycle lane. Dumaan sa bus lane. Nung mahuli, napakaraming dahilan. Di ba? Kung sino-sino itinuturo. Nasasakyan po ito ni senador, ni congressman. Ano ngayon? Ang batas ay batas. Sundin natin lahat. Di ba? Kaso, yung iba sa atin, hindi ko nila lahat. Pag nakamotor, feeling nila pag-aari nila ang buong mundo that they could do anything kasi maliit, singit na singit. Pag nakasagi, nakagasgas, tatakbuhan ka lang. Huwag naman ganun. Be responsible. Okay? So anong gagawin natin doon sa mga ayaw sumunod sa batas? Parusahan natin. Ano ang penalty? Reclusion perpetua. Naku po. Ang sabi la, habang buhay na pagkabilanggo. Yan ang literal translation yan. Pero sabi ng ating revised penal code, yung talaan ng mga krimen at parusa, wala naman pong pwedeng makulong ng more than 40 years. So if ever, 40 years ang maximum niyan. Reclusion perpetua. At may multa. 3 million. Sino ang paparusahan? Yung mga nagplano at yung nag-participate doon sa hazing. Na dahil sa hazing na yan, may namatay, may na-rape. Kasi nga, merong iba na pwede mong gawin kahit ano dahil neophyte ni-rape. Ano ba yung sodomy? Pwede ko ba sabihin dito? Sodomy na lang. Anal sex. Di ba? Or mutilation. May natanggal, naputulan ng kamay, daliri, o kung ano man. 3 million ang multa niyan. At up to 40 years imprisonment. Reclusion perpetua Para naman doon sa mga tao na nagplano at gumawa ng hazing pero wala namang namatay, wala namang na-rape. Ganun pa rin. Reclusion perpetua. At mas mababa yung multa. 2 million pesos na lang. Kasama din dyan yung mga opisyal ng sorority at fraternity na present during hazing. Pero walang ginawa para pigilan itong hazing na ito. Ayan. Kasama din po yung mga advisor. Kaya nga, kapag ka magiging advisor ka, dapat kailangan may consent mo dahil may liability. Hindi po pwedeng advisor ka lamang in name tapos nagkaroon pala ng hazing, hindi mo alam. You can never say, I do not know. Ignorance of the law does not excuse anyone from compliance therewith. Alam mo kasi advisor ka. Advisor, present. Pero hindi naman gumawa ng aksyon para mapigilan yung hazing. Or, hindi nag-report. Remember, magre-report kayo after na magkaroon ng initiation rights. Hindi ni-report yung hazing kasi natatakot din. May kulong din po ito. Okay? So yan ang mga parusa natin dyan. Okay? Ayan. And just let me go through this. Okay? At later on, meron tayong question and answer portion. And remember, if you want to be a lawyer or a teacher, use your mouth to earn a living. Okay? Use your mouth. You speak. But more important than talking is listening. Diba? Take a look at the word heart. You remove letter T, you have the word hear. Remove letter H, you have the word ear. So what does it imply? Our ears are the gateways to our heart. You'll never know how to love unless you know how to listen. So listening is the starting point of loving. If you look at your ears, you cut it off, but please do not do this at home. That's dangerous to your health. And you put them together, you'll form a heart-shaped object. It's better to listen because by listening, we learn. Not by talking, but by listening. So thank you very much for listening. And if you have questions, we have time.
enough for your questions to be answered. I hope I could answer your questions. And you can also go to this YouTube channel and this Facebook page. So maraming salamat.